The Family TV Mass is brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia, ang ika-13 linggo sa karaniwang panahon na may temang Dakilang Manggagamot. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SVD, ang banal na misang ito sa National Shrine of the Divine Mercy, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Ang atin pong banal na pagdiriwang ay pangunguluhan ni Reverend Father Zenon Dennis S. Santos, Chancellor ng Malolos, Parish Priest ng St. Aldefonsus Parish, Poblasyon San Ildefonso, Bulacan, kasama sina Reverend Father Pros V. Tenorio, ang Parish Priest at Shrine Rector ng National Shrine of the Divine Mercy at ang kanyang parochial vicar na si Reverend Father Ulysses Reyes, kasama rin ang lubhang kagalang-galang Obispo Emerito Deo Gracias Iñiguez Jr. bilang mga katuwang na pari. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Emmy Praise Ministry, National Shrine of the Divine Mercy Prayer Community. Kaya't bilang isang pamilya ng Diyos, magsitayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristong puno ng banal na awa, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga pinakamamahal na mga kapatid, bilang isang nananalig na sambayanan, iniaalay natin ang banal na misa sa ika-13 linggong ito ng karaniwang panahon. Special nating pinagdadasal ang mga may sakit upang sa ating mahal na Panginoon sila'y makasumpong ng kagalingan para sa kanilang katawan, para sa ating kaluluwa, at para rin sa lahat ng mga pumanaw na upang ang mga nagdadalamhati ay tunay na manalig sa pag-ibig ng Diyos. Kahit sa pasimula ng banal na pagdiriwang, aminin at pagsisihan ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na na lubha lubha akong akong nagkasala sa sa isip, sa salita salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos
Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kapayapaan sa mga taong pinalulutan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagmumuni ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sasamatan ka namin, sa kabilang ang tinamuri.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos ng sumisikat sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Ating pong pakinggan at pagnilayan ang mga ipahayag na salita ng Diyos. Ang unang pagbasa ay ipahayag ni Sister Josephine de Guzman. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alingmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng dyablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay ihahatid ni Sister Elena Lim. Panginoon, sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Panginoon, sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na makuhang matuwa't magalak. Mula sa libingan, daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O puon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, puon, ako ay dinggin mo at iyon tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking pangluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o puon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ang ikalawang pagbasa ay ipahayag ni Sister Marites de Guzman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan,
at sila'y managana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagdingning ang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaki na nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang panan at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami namang gagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ng kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Bigla tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyo nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumilinga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo na ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo ababalahin?
ang guro. Hindi pinansin ni Jesus sa kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita Kumi, na ang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Maigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Purihin po natin ang Panginoon, palakpakan ng banal na Ebanghelyo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga pinakamamahal na mga kapatid. Lalo tikit sa ating pong mga kapatid na pare, ating minamahal na obispo, ang Bishop Deo, na aking dati pong professor at una ko pong pura paroko sa National Shrine ng Fatima na ako po'y maging isang diakono. Aking po kaklase, Father Pros, kaibigan din nating pari, Father Yuli, at sa inyo pong lahat. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nanonood ng ating Family TV Mass, lalo tigit ang mga may karamdaman, kaisa po namin kayo sa mga panalangin at ating pong pagmamahal para sa isa't isa. Napakaganda po ng ating Ebanghelyo. Ito'y kwento ng himala. Kwento ng himala na bunga ng awa ng Diyos. Sabi po natin, kapag may tiyaga, may himala. Kapag may awa po, may himala rin. At dito po, 2 himala, bunga ng dakilang awa, banal na awa ng ating Panginoong Hesukristo. Isang mataas na tagapamahala ng sinagoga. Maganda yung pangalan, Jairo. Pangalan pa lang po, Jaina. So mataas ang kanyang papel, kanyang tungkulin. At yung isa naman po ay walang pangalan. Isang Jane Doe. Isang ordinaryong tao. Katulad din po siguro natin. Pero special din ang pinakitang awa ng Diyos sa kanya. Itong babaeng ito ay matagal nang inaagasan, dinudugo. Hindi siya makalapit talaga ng harapan sa Panginoon sa kanyang pangamba na maparumi niya ang Panginoon. Kaya palihim na lang hinawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon sa pag-iisip na kahit dulo ng damit ng Panginoon, kaya na siyang pagalingin. Na naramdaman naman ng Panginoon at ang lilinga-linga ang Panginoon at nagtatanong, sino humawak sa akin? Hindi naman po para sitahin siya o pagalitan siya sa kanyang pagiging pangahas at sa kanyang pagsasawalang bahala na maparurumi niya ang maestro. Kundi lalo tigit po siguro kaya hinahanap ng Panginoon, iba ang uri ng pananampalataya ng babaeng ito. Nanampalataya siya sa banal na awa ng Panginoon Hesukristo, sa kapangyarihan ng ating mahal ng Panginoon, na mapagaling siya sa kanyang napakatagal ng pinaghihirapan, ang kanyang pagdurugo. Alam po nyo, basta't nawawalan ng dugo ang tao, nagiging marumi siya. Kahit po yung panganganak, kinakailangan pong dumaan muna ang mga nanganak sa paglilinis sa kanila. Sapagkat lahat ng makakahawak sa kanila, mahahawakan nila, would also be rendered impure.
mawawala ng kadalisayan, maparurumi. So yung babae po, understandably, kaya hindi siya makalapit talaga sa Panginoon, natatakot din siya na maparumi ang Panginoon. So the Lord in His mercy cured this woman. At ito po ang mapakaganda sa atin. Siguro po sasabihin, bakit siya lang ang pinagaling, yung iba hindi naman pinagagaling. Sapat na pong may isang pinagaling para masabi nating may kagalingan. Minsan po hindi naman kagalingan ng katawan lang ang kailangan ng tao, kailangan din pong kagalingan ng puso, kagalingan ng kaluluwa. At sa mga may pananampalataya sa Panginoon, kapag humihingi ng kagalingan at nananalig sa ating mahal na Panginoon, hindi man gumaling kaagad ang sugat sa katawan, madali ding mapagagaling ng pag-ibig ng Panginoon ang sugat sa puso, ang sugat sa kaluluwa. Napakagandang kwento ng pagpapagaling ng Panginoon sa isang taong hindi pinangalanan, anonymous. Minsan po siguro ang tingin din natin sa sarili, tingin din ng iba sa atin, sino ba tayo? Hindi naman tayo kilala. Mababa lang ang ating antas sa lipunan. Pero sa Panginoon po, walang mga John Does o mga Jane Does na mga taong a run of the mill. Parang marami naman yan. 10 pera niya. Hindi po. Special tayo sa Panginoon. At sa pagpapagaling na ito ng Panginoon, sa isang may sakit na ito, bawat isa sa atin, dapat ding makita ang ating sarili kung gaano ka-special ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At sana po sa ganitong pananampalataya din, marami ang lalong gumaling sapagkat hindi naman po yung awa lang ng Panginoon nagpapagaling. Kailangan po, tulad ng pag-ibig, it's a two-way street. Salubungin po ng pagtitiwala ang awa ng Panginoon. For His mercy is ours for the taking. At makakamit natin ang pag-ibig ng Panginoon kung mayroon tayong pagtitiwala. Magandang kataga po ang faith, pananampalataya. Pero minsan po ibang ang isip ay hope. Hindi po ang pananampalataya ay more na katiyakan. When we say we believe, hindi lang po, sana ganun nga, we hope something. Ang tunay na pananampalataya, hindi I hope lang, kundi I know. Alam kong may magagawa ang Panginoon. Alam kong pagagalingin niya ako. At ang kagalingan nga po, minsan hindi lang pangkatawan. Mas mahalaga po yung kagalingang espiritual, kagalingang pangkaluluwa. Narito rin at nasa gitna nga po ng kwentong ito, nasa gitna itong kwentong ito ng may sakit. Yun naman pong isa pang may sakit na mas malubha kasi po nag-aagaw buhay na ang dalagitang ito. 12 taon. Isa, 12 taon may sakit. Ito naman po, 12 taon pa lang nabubuhay, nanganganib na malagutan ng hininga. At dahil nga po, malayo din siguro ang bahay at meron namang isa pang ginawang pagpapagaling ang Panginoon, dumating doon sa punto na ayaw nang patuloyin sa bahay ang ating mahal na Panginoon sapagkat patay na daw po ang bata. May mga mourners na nga po may mga umiiyak na. Isa pong trabaho yan ng mga tao noong unang panahon. Pagka may namatay, sila yung mga umiiyak. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi patay ang bata. Natutulog lang. Kaya ito pong mga umiiyak, tinuya naman siya. From being mourners, from mourning, naging mockery na po. Panunuliksa sa Panginoon, pagtutuya sa Kanya, pag-aglahi sa Kanya. Na patay na nga, sasabihin mo, natutulog lang. Ngunit alam na po natin, ang naganap talaga, binuhay ng Panginoon ang batang ito, sapagkat talaga namang may kapangyarihan ng Panginoon na tayo'y agawin mula sa kamatayan, na para sa Kanya ay pagtulog lang. Hindi po maaaring guluhin ng kalaban ang panukala ng Diyos dahil napakatalino ng ating Diyos. Puno siya ng karunungan. When He created us,
He wanted to share His life and love with us. And no one and nothing can stand in the way of the plan of God. Kahit po nilansi tayo ng kalaban at napapasok niya ang kamatayan, noon pa lang pong gawin ng tao ang paraiso at ang mga una nating ninuno. Noon pa lang, nung magkasala sila at maagaw sila ng kaaway, sandali, nabawi na po tayo kagad ng Diyos sa kanyang pangakong, I shall put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. He will crush your head, while you shall strike at his feet. Noon pa lang po ay may ebanghelyo na. Ang ebanghelyo po hindi lang sa New Testament, Genesis pa lang. Ito po ay isang pagninilay natin bilang mga tao sa nakaraan. Para pong pelikula. Ganito kami ngayon, paano kayo noon? Ito po ay pagninilay ng mga tao. Bakit pa tayo ganito? Ba't bang karanasan natin ganito? Ba't may pagkakasakit, may kamatayan? Siguro ganito. Hindi naman po talaga si Adan at si Eva ito. Mga unang tao. Alam natin, they were trying to play God also. Yan po ang kahambugang yan, the arrogance of man. Yan po ang naging mitsa ng ating buhay. Kaya nakapasok ang kamatayan. Pero the good Lord, in His love for us, in His mercy, nag-alay kagad ng awa at ng pangako ay hindi niya tayo tatalikdan. Kahit tayo magtalo sira sa banal na tipan, mananatili pa rin siyang nagmamahal sa atin. Kaya naman nga po, ang ating Panginoong Jesucristo ay sandaling nagapidin ang kamatayang yan. Ngunit, sabi nga po ni San Pablo sa kanyang muling pagkabuhay, nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Nasaan kamatayan ang iyong tibo? Wala nang kapangyarihan ang kamatayan, sapagkat ang Panginoong namatay ay muling nabuhay at pinatay niya sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ang kamatayan. Inagaw tayo ng Panginoon sa pagdadalang habag niya sa atin. Meron daw pong ancient homily during Holy Saturday na dito, tulad natin po ng papahayag natin, matapos ang Panginoon ay mamatay, hindi po siya umakyat naman kagad Mas bumaba pa po siya sa lugar ng mga patay. At doon daw po hinanap niya ang ating kanununuan, si Adan. At nang matagpuan niya na si Adan, ito din pong winika niya sa bata ang kanyang binigkas. Ang sabi niya, halina't bumangon ka. Tayo nang bumangon. Let us rise. Tayong namatay. Bumangon na tayo. Gumising na tayo. Kaya nga po para sa ating mga mananampalataya, hindi katapusan ang kamatayan. Ito'y dormition lang, pagtulog lang. When we sleep, the sleep of death, at ginising na tayo ng Panginoon, wala na pong kamatayang maaaring makagapi sa atin. Kaya po mga pinakamamahal na mga kapatid, panaligan natin ang banal na awa ng Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, hindi tayo matatalo ng kaaway. Huwag naman din po tayong palalansi sa kaaway. Madalas ko pong marinig sa aking parish priest dati, Father Amador Wisco Cruz, yung demonyo, magaling po yan Pero misery loves company. Wala pong ibang gusto yan, kundi idamay tayo. Huwag tayong papadamay, huwag tayong papalansi. Dahil nawala sa kanya ang patawad ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, kaya po pilit niya tayong dinadamay. Kaya huwag tayong papalinlang, huwag tayong papalansi. Only the truth will set us free. At ang katotohanan, mahal tayo ng Panginoon at puno siya ng banal na awa para sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang Tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nandaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at tigid natin ang mapagpagaling na awa mula sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang panalangin ng bayan ay pamumunuan ni Sister Nelly Castro. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawanggawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at tagapaghatid ng paghihilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundanawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin natin, iba pa po nating mga kahilingan at panalangin, mga intensyon ng banal na misang ito, at mga hiling ng lahat ng mga sumusubaybay sa ating Family TV Mass, lalo tigit ang lahat ng mga may sakit. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkalubong lagi naming mapagsaluhan ang kanyang kapangyarihang magpagaling, ang kanyang banal na awa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat habang ginagawa ang pag-aalay. Sa ating po mga mag-aalay, mangyari pong pumila ng dalawahan. Magsitayo po ang lahat bilang pakikiisa sa pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ang mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't pinabuti niyang siya'y ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y wag nang magwakas. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit sa iyo ng papuri, walang humpay sa kalangitan. Sa iyong kadakilaan, nagbubunyi kami. Santo, 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 ang lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana, sa kaitaasan. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagtihati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang hiwaga ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain,
bilang pagkaitinumi, pinagsasaluhan natin hanggang dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na mahasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng ating Panginoon at kapatid na si Jesus, ay buong pag-ibig tayong umawit sa Ama natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nawa ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan ng pag-ibig at kapayapaan. Tolis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Luluhod po ang lahat. Narito mga kapatid sa ating harapan, ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa ating mga kasalanan, nagkakaloob sa atin ng kagalingan at muling pagkabuhay. Pinagpala tayo na aniyahang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ng Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya.
na pangungunahan ni na Mr. and Mrs. Joel and Grace Agapito, Jolene Grace and Jewel Grace, and family. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng iyong dalisay na pag-ibig. May pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbigay ng inspirasyon sa pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, ang pagmamahal, pagkaisa at pagpipigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buong Kristiyano. Ang lahat ng ito ay inihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo at pakaingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, humayo at laging manalig sa banal na awa ng Panginoong Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Sama rin po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat at kahilingan ni na Mr. and Mrs. Ajong Longkoy and family, Marcelina Balibaw and family, Calix and Riley San Miguel and family, Domingo and Anita Lokban and family, Nelly Haramiel and family, Bayani and Luisa Tolentino and family. Para rin po sa maagang kagalingan ni Romeo Evangelista. Pasasalamat at kahilingan ni Zino Carlo Herrera, Suzanne Rivera, pasasalamat ng nagdiriwang ng kaarawan, Erica May Rosena. Para rin po sa kapayapaan ng kaluluwa nila Alberta, Alicia, Consolacion, Nicanor, Ramon, Martin at Venustiano. The Family TV Mass was brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation,